May dalawa akong anak mula sa mga nauna kong karelasyon, parehong panganay sa kani-kanilang ama. Tawagin na lang natin silang Boyet at Benjo. Pareho silang lalaki. 2 taon na ang nakakalipas mula nang tuluyan akong makipaghiwalay sa ama ni Benjo. Sa panahong iyon, sinubukan kong bumangon muli at nagtrabaho sa isang vanity clinic sa Makati. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng clinic, pero nag-aalok kami ng iba't ibang serbisyo, manicure, pedicure, masahe, at marami pang iba. Doon ko nakilala si Ricardo. Si Ricardo, gwapo, matangkad, may magandang pangangatawan, halatang alaga sa gym. Pero higit sa lahat, malambing, maalaga, at mayaman. Noong una, kliyente lang siya sa paningin ko, tulad ng iba pang mga customer na naserbisyuhan ko. Mahilig akong magbiro sa mga kliyente, at hindi naiiba si Ricardo rito. Minsan, nagkakapalitan pa kami ng mga green jokes. Hindi ko rin itinago sa kanya na isa akong single mom, alam niyang may 2 akong anak. Habang tumatagal, naging mas malapit kami. Madalas siyang dumaan sa clinic kahit wala naman siyang appointment. Minsan, pagkatapos ng trabaho, dadaan lang siya para magdala ng pagkain o merienda sa aming staff. Naging usap-usapan tuloy ng mga katrabaho ko kung may namamagitan na ba sa amin. Paulit-ulit nila akong pinaalalahanan, baka mahulog ako at sa huli, iwanan lang ako ni Ricardo dahil isa akong single mom. Pero sa tuwing tinatanong nila ako, iisa lang ang sagot ko, magkaibigan lang kami. Pero sa totoo lang, kahit ako, hindi ko na alam kung anong namamagitan sa amin. Lumalim ang aming samahan, at hindi nagtagal, nauwi kami sa isang tunay na relasyon. Madalas na niya akong sunduin sa trabaho gamit ang kanyang kotse at ihatid pa uwi sa apartment. Nakilala na rin siya ng aking mga anak, at laking gulat ko nang makita kong kabiruan na niya ang 2. Maliit lang ang inuupahan kong apartment noon, kasya lang kaming 3 ng mga anak ko. Pero nang malaman iyon ni Ricardo, iginiit niyang lumipat kami sa isang mas maluwag at mas maayos na tirahan. Noong una, tumanggi ako, hindi ako sanay tumanggap ng ganoong klase ng tulong. Pero nang sabihin niyang gusto lang niya ng maayos na lugar kung saan niya kami pwedeng bisitahin sa kanyang day off, napapayag din niya ako. Ang bagong apartment ay may 2 kwarto, isa para sa amin, at isa para kina Boyet at Benjo. Habang tumatagal, mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Hanggang isang gabi, nagpasya si Ricardo na doon matulog. Iyon ang unang gabi na magkatabi kami sa kama bilang magkasintahan. Hindi siya ang unang lalaking dumaan sa buhay ko, pero sa gabing iyon, parang bumalik ako sa pagiging isang dalagang kinikilig sa piling ng nobyo. Bago matulog, nag-shower muna ako. Paglabas ko ng banyo, nakita kong sumunod na rin si Ricardo. Ilang minuto lang ang lumipas, naamoy ko ang mabangong sabon na ginamit niya. Paglingon ko, nakita kong nakatapis lang siya ng puting tuwalya. Napalunok ako. Ang kanyang katawan, matipuno, namumutok ang mga muscle, makinis at maputi ang balat, tila larawang hinubog ng isang iskultor. Idagdag pa ang malilinis niyang mga kuko at mamula-mulang sakong, walang babaeng hindi mahuhumaling sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako napalapit sa kanya sa mga sandaling iyon. Basta ang natatandaan ko lang, iginiya niya ako paarap sa kanya, at bago ko pa namalayan, naghinang na ang aming mga labi. Tuluyan na kaming inanod ng agos ng damdamin. Simula noon, naging madalas ang ganitong tagpo sa amin tuwing day off niya o day off ko. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, hindi namin hinayaang lumamig ang aming relasyon. Laging may oras para sa isa't isa. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay, at higit sa lahat, mahal na mahal siya ng mga anak ko. Kung tutuusin, parang perpekto na ang aming relasyon. Pero sabi nga nila, walang perpektong pag-ibig. At hindi ko akalaing darating ang araw na susubukin ang samahan namin ni Ricardo. Ako naman ay pinatigil na niya sa klinik at sinusuportahan na lang niya habang tulog na tulog pa siya sa aming kwarto. Narinig kong tumunog ang kanyang cellphone at dahil sa kuryosidad,
Binasa ko ang lumabas na mensahe sa umilo na screen ng phone niyang iyon. Nagulat ako nang mabasa ang mensahe. "Han, dito ka ba sa bahay? Kakain ngayong lunch, ipagluluto sana kita ng kare-kare." Nang maramdaman kong tila kumikilos si Ricardo at nag-iinat, mabilis kong ibinaling ang atensyon sa salamin na nasa dingding at doon ay nagkunwari akong abala sa pag-aayos ng sarili. "Good morning, mahal. Tanghali na pala, anong oras na ba?" tanong niya habang humihikab at pupungas pangas pa. "Good morning din, mahal. Hindi pa naman masyadong tanghali, sakto lang yung gising mo. Teka, ano bang gusto mong almusal?" Casual na tanong ko at hindi pinapahalata ang pagdududa. "Nako, mahal, kailangan ko palang magpunta ngayon sa opisina. May nakalimutan daw ipagawa si boss sa akin." Ang nagmamadaling bulalas niya matapos i-check ang kanyang cellphone. "Ha? Akala ko ba, day off mo ngayon? Bakit kailangang magpunta ka sa office?" Ang kunwari ay tanong ko sa kanya, ngunit nagdahilan lamang siya at sinabing ganoon daw talaga ang boss nila. Kapag may nakakalimutang ipagawa, tatawagan at papupuntahin sila sa opisina kahit pa sa araw ng day off nila. Ipinagtaka ko naman ang sinabi niyang iyon dahil halos 5 buwan na kaming magkarelasyon at ni minsan hindi naman niya iyon nabanggit sa akin. Ngunit syempre, hindi na lang ako kumibo. Maya-maya, dali-dali na siyang bumangon, kaagad nagbihis, at nagpaalam na aalis na. Ni hindi na niya nagawang maligo dahil ang katwiran niya ay pwede naman daw silang mag-shower sa office dahil may shower room naman daw sa gym nila doon. Hinayaan ko nga siya na umalis ng araw na iyon. Hindi ko rin pinahalata sa kanya at sa aking mga anak ang nabasa kong text message sa phone niya. Ngunit sa totoo lang, simula ng araw na iyon, nagkaroon na ako ng pagdududa kay Ricardo. Noon ko lang naalala at napagtanto na ni minsan pala, kahit na noong hindi pa kami magkarelasyon, ay hindi ako nagtanong at nag-imbestiga man lang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Mas nasilaw kasi ako at nalunod sa pag-ibig na bigla na lang umusbong para kay Ricardo. Sa isipin na iyon, nakabuo ako ng desisyon. Simula sa mga araw na iyon, kikilatisin ko na ang bawat kilos at galaw ng boyfriend ko. Alam kong mali iyon dahil parang lumalabas na pinagdududahan ko ang partner ko. Ngunit naisip ko rin na mas mali kung patuloy niya akong lolokohin. Ngunit isang araw, tila nakisama sa akin ang tadhana dahil mismong katotohanan na ang bumulaga sa akin. Isang umaga, may hindi ako inaasahang bisitang dumating. Mabuti na lamang ay kasalukuyang nasa eskwelahan noon ang aking mga anak. "Ikaw ba si Marisa?" Galit at mataray na bungad ng isang magandang babae na may mahaba ang buhok at mukhang mayaman. "Oo, ako nga. Sorry, hindi lang siguro kita maalala. Nagkakilala na ba tayo before?" Nakangiting tanong ko pa. "Ikaw, kilala ko. Pero ako, hindi mo ako kilala. At dahil ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, magpapakilala na ako sa'yo ng direkta. Ako si Glenda, ang legal na asawa ng kinakalantari mong si Ricardo. Kaya pwede ba, tantanan mo na ang asawa ko?" Malandi ang boses ng babae sa pasigan na tono. Napanganga ako sa sinabing iyon ng babae. Bukod doon, marami pa siyang binitiwang masasakit na salita at mga pagbabanta na tigilan ko na si Ricardo. Ngunit sa lahat ng sinabi niyang iyon, iisa lang ang paulit-ulit na tila baitangga na umaalingaw sa aking isip, ang sinabi niya na siya ang legal wife ni Ricardo. Sa pagkakarinig noon, mas lalo kong naramdaman ang pagiging walang papel ko sa buhay ni Ricardo. Ang nakakahiya pa sa pangyayaring iyon ay dahil dinig na dinig ng mga tsismosa naming kapitbahay ang malakas na boses ng babae habang sinasabi ang mga salitang iyon. Maging bago siya umalis ay nagbitaw siya ng mga pagbabanta sa akin. Hiyang-hiya akong pumasok sa loob ng bahay at sinarado ang pintuan. Buong maghapon akong nagkulong sa loob ng bahay, maging hanggang oras nang dumating na ang aking mga anak. Ilang araw na hindi nagpunta at bumisita sa akin si Ricardo. Gusto ko na siyang tawagan at kontakin sa kanyang cellphone para sabihin ang ginawang panunugod at pamamahiya sa akin ng kanyang asawa,
Ngunit pinipigilan ko ang sarili dahil iniisip ko na baka ang asawa niya ang makasagot ng aking tawag. Isa pa, nais ko rin sana siyang pagpaliwanagin dahil sa paglilihim niya sa akin ng tungkol sa asawa niya. Ngunit nang hindi na ako makatiis, lakas loob kong idinayal ang numero niya, ngunit laking pagkadismaya ko nang hindi ko iyon makontak. Tila hindi na active ang numerong iyon. Lumipas ng 2 hanggang 3 buwan na walang Ricardo na nagpakita at dumalaw sa akin. Ayon sa kasera ko, kumokontak na lamang si Ricardo sa kanya tuwing araw ng bayaran ng upa at private number ang ginagamit nito para kausapin siya. Mas lalo akong nainis nang malaman iyon. Mabuti pa sa kasera namin ay nagpaparamdam siya, ngunit sa akin ay hindi. Na mas dapat niyang kausapin dahil may kailangan kaming ayusin. Kahit na hindi na siya nagpupunta sa bahay nitong mga nakaraang araw, ay hindi naman siya pumapalya sa pagpapadala ng pera sa aking bank account. Isang umaga habang nagluluto ang anak kong si Boyet ng sinangag sa kusina, ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang hinalukay ang aking sikmura at tila ng asim iyon. Patakbo akong nagtungo sa banyo at doon ay nilabas ko ang lahat ng laman ng aking tiyan. At nang buong maghapon na iyon ay hindi naging mabuti ang aking pakiramdam. Tila ba hapong-hapo ako. Kinabukasan, dahil hindi pa rin nagbabago ang kondisyon ko, ay nagpasya na akong magpatingin sa doktor. At doon ay tila isang bombang sumabog ang impormasyon na aking nalaman, 2 buwan na akong buntis. Hindi ko iyon itinuturing na problema o pasanin, ngunit nakakapanghinayang. Kasunod na seryosong isyu na dapat kong harapin at ngayon pa, kung kailan hindi na ako kinakausap ng tao na siyang dahilan ng pagbubuntis ko. Paano ko ito sasabihin sa aking mga anak? Anong ipapalusot ko kapag nakita nila ang paglobo ng aking tiyan? Mauulit na naman ba ang nangyari sa akin noon, kagaya sa mga naunang naging ama ng 2 anak ko? Napakaraming bagay ang gumugulo sa isip ko ng mga oras na iyon. Makalipas ang 1 pang buwan, sa wakas, nagpakita na sa amin si Ricardo. Nag-usap kami ng masinsinan at sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Ipinaalam niya rin sa akin na kaya pala siya hindi nagparamdam ng ilang buwan ay upang paniwalain ang asawa niya na totoong iniwanan na niya ako at humingi na rin siya ng tawad dahil sa paglilihim niya sa akin tungkol sa asawa niya. Ayon sa kanya, plano naman daw talaga niyang aminin na sa akin, ngunit naunahan lang siya ng takot na baka hiwalayan ko siya kapag nalaman ko. Hanggang sa naunahan nga siya ng silosang asawa niya nang malaman niyang nagpunta sa apartment ang kanyang asawa at nag-iskandalo doon. Mabilis siyang nagdesisyon na ibili kami ng bahay ng aking mga anak. Siya na mismo ang kumausap sa ahente na pagbibilhan niya ng bahay sa ibang lugar. Ipinangalan pa niya sa akin ang property. Iyon daw ang tanging paraan para hindi na kami mapuntahan pa ng asawa niya at isa pa ay para raw tahanin ako, lalo na sa kasalukuyang kondisyon ko. Hindi naman ako makapaniwala sa ginawa niyang iyon, kaya agad ko siyang tinanggap muli at pinatawad. Laking pasasalamat din ng aking mga anak dahil sa bahay na binili niya para sa amin. Kaagad kong inisikaso ang pag-transfer ng aking mga anak para makapag-aral sa bagong lugar na lilipatan namin. Nagpatuloy naman ang suporta ni Ricardo sa lahat ng pangangailangan namin, lalo na sa usaping pinansyal. Ngunit pagkatapos ng pagbili niya sa amin ng bahay, muli siyang hindi nagparamdam. Ang ilang buwan na hindi niya pagpaparamdam ay umabot ng 1 taon. Hanggang sa ipanganak ko na ang ipinagbuntis ko sa kanya, babae ang anak namin. Wala akong naging balita sa kanya, ngunit ang suportang pinansyal niya sa amin ay nagpapatuloy pa rin. Tanging bangko na lamang niya ang nagtatransform at sa negosyo na iyon ay nakilala ko ang lalaki na customer ko lang noon, ngunit kalaunan ay naging karelasyon ko ng tuluyan si Nestor, matandang binata at isang certified public accountant sa isang kilalang bangko sa Quezon City. Si Nestor ay tinanggap ang buo kong pagkatao at lahat ng aking nakaraan, maging ang aking mga anak ay bukas palad niyang tinanggap. Naging maayos ang relasyon namin ni Nestor, bagamat may pagkakaiba sila ni Ricardo. Si Nestor kasi ay goal-oriented na tao at seryoso sa bawat hakbang na gagawin sa buhay, dahil rin siguro sa edad niyang 46.
Samantalang si Ricardo naman ay padalos-dalos sa mga plano at desisyon. Kalaunan, nagdesisyon na kaming pareho ni Nestor na magpalit ako dahil masyado na kaming naging abala sa negosyo at siya naman ay sa trabaho. Noong mga panahong iyon, plano na niya na mag-file ng early retirement. Tumagal ang masayang relasyon namin ni Nestor, wala akong naging problema at sakit ng damdamin sa kanya. At dahil nga sa bangko siya nagtatrabaho, nagpatulong ako sa kanya na ay proseso ang paghinto ng auto-deposit sa account ko mula sa bank account ni Ricardo. Para sa akin, hindi na tama na gamitin ko pa ang pera ni Ricardo gayong may bago na akong kinakasama. Hanggang sa isang araw, hindi ko inaasahang magbabalik si Ricardo. Nalaman ko na nakapagmura sila ng asawa niya sa Amerika, kaya ilang taon silang nawala dito sa Pilipinas. Nang malaman niya na may bago na akong kinakasama at relasyon, ninais niyang bawiin ang bahay na binili niya noon para sa amin ng mga anak ko. At nang makita niya rin na malaki na ang anak namin, nais niya itong kunin at isama sa Amerika. Siyempre, hindi ako pumayag. Ano siya? Hello. Pagkatapos ng lahat, kukunin niya ang anak ko. Dumaan sa korte at legal na proseso ang usapin na iyon, at lumabas sa resulta na hindi pa niya maaaring kunin sa akin ang bata hanggat hindi pa nito kayang gumawa ng sariling desisyon kung kanino talaga ito nais sumama. At dahil nga ilang taon pa ang hihintayin niya bago makuha ang pinal na pagpapasya ng aming anak, ang bahay na binili niya para sa amin ang muli niyang pinagdiskitahan. Ipinipilit niyang bawiin iyon sa akin upang ibenta at pakanabangan. Tutal naman daw ay meron na akong bagong karelasyon at hindi naman daw siya ang aking pinili. Sa huli, ikaw ang biglang nawala at umalis, Ricardo. Iniwan mo ako. Baka nakakalimutan mo, yusig ko sa kanya nang minsang bigyan kami ni Nestor ng pagkakataon na makapag-usap sa isang kilalang coffee corner. Alam mong may asawa ako at kailangan kong gawin iyon para hindi siya makahalata. At ngayon na maayos na ang pagsasama niyo ng asawa mo, Ricardo, kaya ang anak naman natin at ang bahay ko ang pagdidiskitahan mo. Dahil alam mong hindi mo na ako makukuha kahit kailan. Ganun ba? Hindi na ito tungkol sa usaping relasyon. Tiyez, kapasiga na wika niya. Ano trip mo lang? Ganon, gusto mo lang bawiin. Anong kalokohan ta, Ricardo? Mataas na rin ang boses ko. Ipapaalala ko lang, ako ang bumili ng bahay na tinitirahan nyo ng bago mong kinakasama. At ako nakapangalan sa titulo. Kaya sige, hinahamon kita, magdemanda ka para makuha ang bahay. Tignan lang natin kung may magawa ka pa, ang matapang kong tugon sa kanya, habang titig na titig sa kanyang mga mata. Tandaan mo ta, Marisa. Hindi ko kayo patatahimikin ng Nestor na yan, galit na sabi niya na may tono ng pagbabanta. Matapos ang usapan namin na iyon, umuwi na ako sa bahay namin. Gigil na gigil, galit ako kay Ricardo. Matapos ang ginawa niya, siya pa ngayon ang may ganang bawiin sa akin ang lahat. Kung tutuusin, dapat ay amanas na kami dahil bigla-bigla niya akong iniwan sa ere. Mabuti na lang ay may isang Nestor na sumalo sa akin mula sa masakit na pagkakabagsak. Magkano ba ang kailangan ng Ricardo na yan bilang kapalit na halaga ng bahay? Seryosong tanong ni Nestor nang isang umagang nag-usap kami at nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa napag-usapan namin ni Ricardo. Wala naman siyang binanggit, mahal. At sa tingin ko, wala naman talaga siyang planong ibenta ang bahay. Gusto lang talaga niyang manginis at palayasin tayo dito at gusto pa niyang magdemanda. Sige, kamo, magdemanda siya. Gamitin niya lahat ng pera niya, gagamitin ko lahat ng koneksyon at impluwensya ko. Tignan lang namin kung saan siya dadamputin ang kakarampot na lupang to, ipinagmamayabang niya. Kayang-kaya kong bilhin sa kanya, ang inis na wika ni Nestor. Ilang buwan ang lumipas at nagdesisyon si Nestor na bumili ng bagong bahay sa Tagaytay kasama ang aking mga anak na itinuring na rin niyang mga anak. Ibinenta ko na rin ang bahay na binili para sa akin ni Ricardo dahil sa akin naman talaga iyon, nakapangalan. Ibinigay ni Nestor sa amin ang maganda at saganang buhay.
Tumayo siya bilang tunay na ama ng aking mga anak habang wala na akong balita kay Ricardo sa loob ng ilang taon. Kaya inisip ko, natanggap na niya ang lahat. Ngunit nitong Setyembre, may mga tawag at text messages akong natanggap. Ang laman ng text messages na iyon ay puro pagbabanta at puno ng galit. Noong una, wala akong ideya kung sino ang gumagawa noon, ngunit kalaunan ay ito na mismo ang umamin na siya pala si Ricardo. Hindi pa rin pala siya tumitigil at hanggang ngayon ay nais pa rin niyang mabawi ang bahay. Nang alukin namin siya na ibibigay na lang namin sa kanya ang perang pinagbentahan noon, hindi naman siya pumayag. Patuloy siyang gumagawa ng paraan para manggulo sa akin sa hindi ko malamang dahilan kung paano niya nalaman ang aming bagong address. Minsan, may misteryosong nagpapadala sa akin ng mga parcels. Tinatanggap ko naman iyon sa pag-aakalang isa ito sa mga surprise mula kay Nestor. Ngunit kapag binubuksan ko ang mga naturang parcel, bumubulaga sa akin ang pugot na ulo ng isang pusa. Minsan naman ay patay na ibon ang laman. Kalaunan, hindi na ako tumatanggap pa ng mga parcel kapag hindi ko kilala kung saan nanggagaling. Ngunit patuloy pa rin sa panggugulo si Ricardo. Kumuha si Nestor ng mga abogado para sa isyu na kinakaharap namin ngayon. Ngunit habang wala pang aksyon mula sa kanila, gusto ko lamang po sanang humingi muna ng opinyon at payo sa inyong lahat. Unang-una, tama po ba ang ginawa kong pagbenta sa bahay na binili para sa akin ni Ricardo, ngunit ang pangalan naman ng titulo ay sa akin? Pangalawa, may laban po ba ako para sa anak namin sakaling padaanin ito sa korte? At pangatlo, ano po kayong maaari kong gawin para tuluyan ng matigil ang panggugulo sa amin ni Ricardo? Buong puso ko pong tatanggapin ang inyong mga payo at opinyon. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Maraming salamat sa pagbabahagi nito. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Marisa ng Tagaytay. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong araw. Ramdam na ramdam ni Santiago ang pagod mula sa mahabang biyahe. Unang beses pa lamang niyang tumuntong sa Maynila at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba at pananabik. Nais ng kanyang ama na doon na siya manirahan kasama ang bago nitong pamilya. Sa hirap ng buhay sa probinsya, umayag na rin si Santiago. Ano nga ba ang mararating niya kung mananatili siya roon kasama ang kanyang lolo at lola? Alam niyang kailangan niyang makapagtapos ng kolehiyo, at nangako naman ang kanyang ama na susuportahan siya hanggang sa dulo. 10 taong gulang pa lamang si Santiago nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Napakasakit ng panahong iyon para sa kanya. Ang kanyang ina, may sarili ng pamilya, ngunit hindi naging madali ang pananatili niya roon. Hindi sila magkasundo ng kanyang kapatid na lalaki sa panig ng ina. Samantalang ang kanyang ama, nagkaroon na rin ng bagong pamilya sa Maynila, mga taong hindi pa niya nakikilala kailanman. Pagdating niya sa hintayan, sinalubong siya ng kanyang ama. Napansin agad ni Santiago ang sasakyan nito, mukhang may kaya na talaga ito sa buhay. Kasama rin ang kanyang ama ang asawa nito, ang babaeng tatawagin niyang madrasta mula ngayon. Ninisyan siya nito ng magiliw at kahit kinakabahan siya, dama niya ang kabaitan nito. Habang nasa biyahe, maraming tanong ang kanyang ama. Magalang naman itong sinagot ni Santiago, kahit pa may konting distansya pa rin sa kanilang usapan. Hanggang sa marating nila ang isang napakalaking bahay. Pagkakita pa lang ni Santiago sa bahay, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit nga ba ako nanatili sa maliit na barong-barong sa probinsya, samantalang narito pala ang ganitong kagandang tahanan ng aking ama? Hindi niya lubos maisip na ganoon pala kayaman ang kanyang ama. Kung sana dati pa siya pumayag na tumira rito, baka noon pa maganda na ang takbo ng kanyang buhay. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na napansin ni Santiago ang isang babae sa malaking sala. Nakaupo ito, at sa simpleng pananamit, isang maikling shorts at sandong nakalabas ang pusod, kitang-kita ang makinis nitong balat at mahahabang binti. Maganda ang babae, parang modelo at may katangkaran pa. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid. Parang mayaman din ang kutis nito at hindi maikakailang pumukaw ito ng pansin ni Santiago. Ipinakilala siya ng kanyang ama sa babae. Camila, ang sabi nito habang nakangiti at inilahad ang malambot nitong palad para makipagkamay. Anak pala ito ng madrasta niya.
Tinanggap ni Santiago ang kamay nito, at sa simpleng galaw na iyon, dama niya ang yaman at pribilehiyong kinalakhan ng dalaga. Sa loob-loob ni Santiago, hindi niya maiwasang mag-isip, siguro kaya iniwan ng aking ama ang aking ina dahil mahirap lamang ito. Siguro hinanap niya ang ganitong buhay, ang ganitong klase ng tao. Hindi naging madali ang lumaki sa isang sirang pamilya. Para bang may kulang sa kanya na kailanman ay hindi na mabubuo. Naiinggit siya noon sa mga batang may magulang na laging gumagabay at nag-aalaga. Ngunit matagal na niyang tinanggap ang katotohanan iyon. Ganito talaga ang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nangako si Santiago sa sarili, balang araw, hindi ko hahayaang masira ang sarili kong pamilya. Babawi ako. Sisiguraduhin kong magiging buo at masaya ang aking tahanan. Camila, ihatid mo si Santiago sa magiging silid niya rito. Kailangan na naming umalis ng Tito Mateo mo. May importante kaming lakad ngayon, kaya ikaw na muna ang bahala kay Santiago. Santiago, feel at home, wika ng madrasta niya, na may ngiti sa labi. Tumango lamang si Santiago bilang tugon, hindi pa rin sanay sa bagong kapaligiran. Nagpaalam na ang kanyang ama at madrasta, at ilang sandali lang ay naiwan na silang dalawa ni Camila. Tahimik si Santiago. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o paano magsisimula ng usapan. Masyado pa siyang nahihiya sa dalaga. Ngunit tila walang alintana si Camila sa kanyang pag-aalangan. Tumayo ito, naglakad palapit sa kanya, at sinabihan siyang sumunod. Wala siyang nagawa kundi sundan ito habang naglalakad sila patungo sa kanyang magiging kwarto. Habang naglalakad, parang natural lamang kay Camila ang pakikitungo sa kanya, na para bang matagal na silang magkakilala. Nakapagluto na si Manang ng tanghalian. Ilagay mo na lang muna ang mga gamit mo dito para makakain na tayo, sabi nito, sabay kuha ng bag na dala niya. Hindi na nakatanggi si Santiago at hinayaan na lamang ito. Maya-maya, hinila na siya ni Camila palabas ng kwarto. Halika na, kumain na tayo, anito, na may kaswal ng ngiti. Ramdam ni Santiago ang gutom, kaya sumunod na lamang siya. Napansin niya rin ang maganda at magiliw na pakikitungo ng babae. Ngunit hindi niya rin naiwasan ang kakaibang tingin nito sa kanya, mga titig na tila may ibang ipinapahiwatig. Nang makarating sila sa hapagkainan, nagulat si Santiago sa dami ng pagkaing nakahain. Napakaganda ng pagkakaayos ng mesa, ngunit mas nangingibabaw ang hiya niya habang kaharap si Camila. Tahimik siyang umupo, hindi alam kung paano. Magsisimula. Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ni Manang? Masarap siyang magluto. Tikman mo, alok ni Camila, kasabay ng isang mapanuksong ngiti. Tumango si Santiago at tinikman ang pagkain sa kanyang harapan. Napakasarap nga ng mga ito, kaya hindi na rin niya napigilan ang kanyang gutom. Tahimik siyang kumain habang si Camila ay patuloy na nakatingin sa kanya, waring nagmamasid. Maya-maya, bumasag si Camila ng katahimikan. Alam mo, napakatahimik mo. Like, hello. Hindi masama ang kausapin ako. Don't tell me masyado kang nagagandahan sa akin. Napahinto si Santiago sa pagkain at napatingin sa babae. Sa puntong iyon, hindi niya napigilan ang mapangiti at matawa. Maganda ka naman talaga, sa wakas ay nasabi niya, medyo nahihiya pa rin. Umiti si Camila, halatang sanay na sa ganitong papuri. I know. Hindi na bago sa akin. Ako pa ba, sagot nito, sabay kindat. May konting kayabangan sa tono nito, ngunit sa halip na mainis, napansin ni Santiago na cute itong tignan. Napangiti siya. Mukhang magiging masaya ang bagong buhay niya rito. Habang magkasama sila sa hapagkainan, unti-unting nawala ang hiya ni Santiago. Napansin niya kung gaano katalkative si Camila. Hindi ito naubusan ng kwento, at ang bawat salita nito ay tila may kasamang aliw. Hindi rin nakakasawa ang maganda nitong mukha, ang malalalim na mata, ang mapupulang labi, at ang katawan nitong tila perpekto. Sa kabila ng lahat, dama rin niya ang pagiging magaan ng loob nito. Parang natural lang ang lahat kapag kasama niya ito. Ang unang araw ni Santiago sa bahay ng kanyang ama ay hindi naging boring, taliwas sa inaasahan niya. Sa halip, mukhang naging malapit sila ni Camila sa isa't isa sa maikling panahon lamang. Sanay na sanay ito sa pakikisalamuha, at tila hindi man lang nailang na naroon siya. Sa isip ni Santiago, mukhang magiging exciting ang bagong buhay niya kasama si Camila. Hindi niya maiwasang maghintay sa mga susunod pang araw.
Kinagabihan, naroon sila sa silid ni Camila. Inaya siya nitong mag-movie marathon habang pinapapak nila ang popcorn na mismong si Camila ang nagluto. Baka bukas pa makauwi sina tito at tita, casual na sabi nito, kaya naisip nilang sulitin ang gabi sa panonood. Maganda rin naman ang kanilang napiling mga pelikula, mga horror at love story na parehong kinagigiliwan nilang panoorin. Para mas exciting, pinatay pa ni Camila ang ilaw sa silid. Mas may thrill kapag madilim, anya na may mapanuksong ngiti. Nagsimula na ang palabas. Malaki ang DC sa silid ni Camila at napakalawak din ng espasyo roon. Tahimik lamang si Santiago na nakaupo sa gilid ng kama habang panakanakang sumusubo ng popcorn. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Camila tungkol sa mga eksena sa pelikula, mga tanong na ni Santiago mismo ay hindi alam ang sagot. Sa kabila ng madilim na paligid, ramdam niya ang init ng presensya ni Camila sa tabi niya. Ngunit walang kakaibang nangyari ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw ng mabilis, at sa bawat araw na magkasama sila, mas naging malapit sila sa isa't isa. Lagi siyang isinasama ni Camila sa tuwing ito'y gumagala, at tila naging natural na ang kanilang pagkakaibigan. 2 linggo na lang bago ang pasukan. Nakapag-enroll na si Santiago sa universidad na papasukan niya, at masaya siyang malaman na magkasama pa rin sila ni Camila. 1 taon lang naman ang tanda nito sa kanya, kaya halos magkasabay silang gumagawa ng mga bagay. Sa araw-araw, tila sunod-sunuran si Santiago kay Camila. Hindi naman niya ito alintana, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba nang minsang mailihim siyang nadiskubre. Gabi na noon at balak sana niyang yayain si Camila na manood muli ng pelikula. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid nito, nakalimutan yata ni Camila na i-lock ang pinto. Sumilip si Santiago at nakita niya si Camila na nakaharap sa computer habang may kausap na lalaki sa video call. Sa una, tila normal lang ang eksena, ngunit napansin niyang may kakaiba sa kilos ni Camila. Hindi niya maaninag ng buo ang ginagawa nito, ngunit tila may nangyayari sa pagitan nila ng lalaking nasa screen. Aalis na sana si Santiago, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Napako ang kanyang tingin kay Camila. Napakaganda nito, artistahin ang mukha, perpekto ang katawan, at bawat galaw nito ay tila may magnetong humihila sa kanya. Ramdam niya ang init na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Simula ng gabing iyon, hindi na niya mayalis sa isip si Camila. Para bang sa bawat pagkakataong magkasama sila, mas lalo lamang itong gumaganda sa kanyang paningin. Isang gabi, muli silang nanood ng palabas sa telebisyon. Comedy ang tema ng pelikula, kaya hindi na nag-abala si Camila na patayin ang ilaw. Ngunit para kay Santiago, medyo boring ang palabas. Palalim ng palalim ang gabi, ngunit wala pa ring balak umalis si Santiago. Para bang may nais siyang gawin, isang bagay na matagal na niyang pinipigilan, ngunit tila hindi niya kayang kontrolin. Ikaw na muna ang manood ha, biglang sabi ni Camila habang tumayo. Magpapalamig lang. Ako ng katawan. Masyado kasing malagkit. Babasain ko lang ang katawan ko, dagdag nito, sabay lakad papunta sa banyo. Tahimik lang si Santiago habang pinapanood ang bawat hakbang ni Camila. Napakaganda ng indayog ng balakang nito, at hindi niya maiwasang mag-isip ng mga bagay na pilit niyang itinataboy sa kanyang isipan. Para bang gusto niyang takbuhin ito, yakapin at hawakan. Ngunit nanatili siyang nakaupo, pinipilit pigilan ang sarili. Naghintay pa ng ilang minuto si Santiago bago lumabas ng banyo si Camila. Nakatapi na lamang ito ng tuwalya, kaya naman ganoon na lamang ang ginawang paglunok ni Santiago. Amoy na amoy niya ang mabangong halimuyak na nanggagaling kay Camila. Para bang habang tumatagal siya sa kanyang kinaupuan tuluyan na siyang nawawala ng kontrol. Hindi siya mapakali hanggang sa makita niyang bigla na lamang bumagsak sa sahig ang tualang ginamit ni Camila. Buong akala ni Santiago, hindi iyon sinasadya, ngunit napanganga na lamang siya nang makitang nakatingin sa gawin niya ang babae at talagang sinadya nitong magpa-cute sa kanya. Halos hindi ma-process sa kanyang utak ang mga nangyari, para bang napako lamang ang kanyang mata sa babaeng nasa kanyang harapan. Maya-maya pa, humakbang ito palapit sa gawin niya. Ibang-iba ang tingin nito sa kanya, nangungusap at talaga namang siya'y naaakit. Nanuyo ang kanyang lalamunan, hindi niya magawang kumilos sa kanyang kinaupuan. Nakatingala lamang siya sa magandang dilag na noon ay tuluyan ang nakalapit sa kanya, hanggang sa kinuha ng babae ang kanyang kamay at saka iyon ipinahawak sa braso nito.
Hindi mo ba nararamdaman, pabulong na tanong nito na siyang ikinalito niya. Pakinggan mo, Santiago. Hindi ba at mabilis ang tibok ng puso ko? Gusto kita, Santiago, so please, gawin natin ang bagay na iyon. Pakiusap, Santiago. Namilog ang mga mata ni Santiago. Iniisip niya na baka nananaginip lang siya na baka namamalikmata. Lamang siya, ngunit nagawa na siyang halikan ng babae. Halik na hindi niya inaasahan kaya naman nagkaroon pa ng pagkakataon si Camila na sakupin ang kanyang mga labi. Ramdam niya ang init, kahit naman siguro sinong lalaki manginginig sa ganitong sitwasyon. Biglaan, ngunit pakakawalan pa ba ni Santiago ang ganoong pagkakataon? Tumugon siya sa halik ng babae at niyapos ang babae, para bang napaka-perpekto ng hugis na nito. Katawan nito na talaga namang hindi na siya makakapaghintay pa. Mas lumalim pa ang halik na kanilang pinagsaluhan hanggang sa nagawa niya itong ihiga sa sarili nitong kama. Ngunit bago ang lahat, inutusan muna siya ni Camila na siguraduhing nakasarado ang pinto ng silid nito. Tumalima naman siya at talagang halos hindi na magawang maghintay pa ng matagal nang mailok niya ang pinto. Dali-dali siyang bumalik sa kinahihigaan ng dalaga. Mabilis na niyang sinakop muli ang labi nitong malambot at kaagad na napakapit naman ito sa kanyang batok at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Pilit nang pinipigilan ni Camila ang paghiyaw dahil sa ginagawang pagpapasaya ni Santiago sa bagay na iyon sa kanya. Patindi ng patindi ang ginagawa ni Santiago. Walang katulad sa ligaya ang naramdaman ni Santiago nang tuluyan niya nang makuha si Camila. Napapahigpit naman ang paghawak sa kanya ni Camila sabay ng pagbulong nito sa kanyang pangalan. Salubong ang mga kilay nito ng kanyang abutin ang mga labi nito at binigyan niya ito ng mas malalim pang halik kasi simula pa lamang nila, ngunit gusto nang marating ni Santiago ang dulo. Ayaw niyang matapos ang ganoong tagpo at kulang na lamang durugin niya si Camila. Labis ang panggigigil niya rito, halos masira na nga ang kama. Walang makakapigil kay Santiago ang mga oras na iyon, kailangan niyang magawa ang kanyang nais nang sa ganoon, hanap-hanapin siya ni Camila. Ganoon na lamang ang ginawa niyang pagkagat sa labi sapagkat masyado na siyang nasasayahan. Pinipigilan niya ang kanyang nalalapit na pagdating sa dulo, ngunit ilang saglit nga lang, tuluyan na iyong narating. Binuhos niya ang lahat at saglit na nagpahinga, ngunit parang hindi pa nasasayahan si Santiago, kaya naman muli nilang ginawa ang bagay na iyon. Nasa iisang bahay lamang sila nakatira at walang makakapigil sa kanila. Katulad ng gabing yon, tiyak na natutulog na ang kanilang mga magulang. Buong akala ng mga ito, nanonood lamang sila ng movie ni Camila. Ang hindi alam ng mga ito ay nagsisimula sila sa kakaibang gawain. Ayos lang naman iyon sapagkat hindi naman sila totoong magkapatid. Wala namang masama sa ginagawa nila as long as walang nakakahuli sa kanila at hindi iyon malalaman ang kani-kanilang mga magulang. Nang gabing yon, nakatatlong beses pa sila ni Camila, kaya naman ang matapos talaga namang pagod na pagod silang pareho. Nang sumunod na araw, naging madalas sa mga ginagawang iyon nina Santiago at Camila. Akala ng binata, wala nang katapusan ng kaligayahang kanyang nararamdaman sa tuwing kasama niya ang babae. Wala mang malinaw sa sinasabi ni Camila kung ano ba talagang meron sa kanilang dalawa, hinayaan na lang niya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi lamang ang bagay na iyon ang kanyang habol sa babae. Habang tumatagal kasi, nagkakaroon siya ng pag-ibig para sa babae. Ngunit isang gabi, hindi nakauwi ang kanilang mga magulang at kasalukuyan niya ring hinihintay si Camila. May pinuntahan kasi ito mula pa ng tanghali at sumapit ng 6 oras ng gabi, hindi pa rin ito nakakauwi. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni Santiago at naghintay pa siya ng kalahating oras nang sa wakas ay nakauwi na si Camila. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ni Santiago nang makitang may kasama si Camila, isang gwapong lalaki na nang kanyang salubungin ng mga ito. Isang simpleng ngiti lang ang iginawad ni Camila sa kanya, sabay pakilala nito sa kasamang lalaki. Ganoon na lamang ang gulat ni Santiago nang mapag-alaman na gikay pala nito ang lalaki. Buong akala ni Santiago walang boyfriend si Camila. Buong akala niya gusto siya nito sapagkat hindi nawala sa kanyang alaala ang sinabi nitong gusto siya nito, tapos magdadala ito ng lalaki sa bahay nila at sasabihing boyfriend nito yon. Paano naman sila? Ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari sa kanila gabi-gabi? Ganoon na lang ba iyon? Ganoon pa man, hindi niya nagawang magsalita para bang wala naman siyang karapatan.
Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang tahimik na nasasaktan para bang nagkaroon siya ng una niyang kabiguan. Huwag mong sabihin kina Mommy na may dinala akong lalaki rito ha. Ikaw lang ang nakakaalam nito, may tiwala ako sa'yo, sabay kindat pa nito sa kanya na mas lalo niyang ikinainis. Nagawa pang pumasok ng mga ito sa silid ni Camila. Alam na kaagad ni Santiago kung anong gagawin ng dalawa sa loob. Gusto niyang magmura at sabunutan ang kanyang sarili. Pinaglalaruan lamang pala siya ni Camila. Nagpapagamit ito sa kanya habang mayroon naman pala itong tunay na may-ari. Yun ang unang beses na nasaktan siya dahil lamang sa isang babae. Kung ganoong pinaglalaruan lamang siya ng babae, makikipaglaro siya rito. Hindi siya dapat masaktan. Ang mga babaeng katulad ni Camila na kung kani-kanino lamang kumaka, ay hindi dapat kahuma ng isang lalaking katulad niya. Lalaki siya't walang nabawas sa kanyang pagkalalaki. Kung mayroon mang talo sa kanilang dalawa, yun ay walang iba kundi si Camila. Nagmukmuk na lamang sa kanyang silid si Santiago ng gabing iyon. Masama ang kanyang loob at talaga namang gigil na gigil sa galit. Natulog siya nang hindi nakakain ng hapunan, ngunit nagawa pa siyang gisingin ni Camila at sabihing kumain. Hindi siya tumalima at nagkunwaring tulog. Ganun pa man, hindi siya tinantanan ang babae hanggat sa napilitan siyang dumilat. Malambing siyang niyakap nito at saka bumulong sa kanyang tenga, naghintay ka ba sa akin? Sorry ha, natagalan kasi eh. Iba na ang tinutok nito. Kaya naman mas lalo akong nainis. Kung alam lamang nito kung paano niya kontrolin ang galit na kanyang nararamdaman. Hindi mo sinabing may boyfriend ka na pala, puno na ang hinanakit na wika niya. Naramdaman naman niya ang paghalik nito sa kanyang noo sabay yakap ulit sa kanya. Talagang walang hiya rin si Camila, hindi man lang ito nandidiri sa sarili eh. Noong mga panahon kasi na iyon, malayo si Mark eh, hanggang video call lang kami at hindi iyon sapat. Kaya nga ikaw na lang yung pinagtiyagaan ko, okay lang naman diba? Nagustuhan mo rin naman eh. Sa narinig, mas lalo siyang bumilib. Hindi ba sabi mo gusto mo ako? Galit na ang kanyang boses sapagkat hindi na siya makapagtimpi. Nga, gusto nga kita. Gusto kitang makasama't gawin yon, anong masama roon? Saka bakit ka ba nagagalit? Hindi mo ba nagustuhan ang mga ginagawa natin? O baka naman gusto mong gawin natin ngayon iyon? Santiago, masyado akong pagod pero hindi naman kita tatanggihan. Gustong-gusto talagang matawa ni Santiago. Nababaliw na siya sa pag-iisip ni Camila. Anong klaseng babae kaya ito? Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa rito ng kanyang ama at ang mommy nito? Talagang wala na siyang masabi o iungat at gusto niyang parusahan si Camila, ngunit hindi sa gabing iyon. Masyado siyang nandidiri rito, lalo pat alam niyang katatapos lamang itong gamitin ng gihi. Kaya pala minsan nakita niya itong may ka-Valentines. Umalis siya sa kanyang kama at saka diretsong lumabas. Kakain na lamang siya nang sa ganoon maibsan ang kanyang gutom, mas mainam na iyon kaysa intindihin niya ang babaeng katulad ni Camila. Walang kwenta at talaga namang hindi dapat tinutularan, pero dahil sa lalaki siya, gagamitin lang din niya si Camila para sa kanyang pansariling pangangailangan. Titignan na lamang nila sa huli kung sino ang talo, kung sino ang mas nadehado. Paglalaruan niya si Camila at hindi niya ito titigilan hanggat sa hindi ito nadudurog. Kailangan niya itong masaktan ng husto bago niya ito pagtawanan. Kinabukasan, pagkaalis ng gifi ni Camila, saka na pinasok ni Santiago ang babae sa silid nito. Gulo-gulo pa ang buhok nito at magulo rin pati ang silid. Sa puntong yon, tila hindi na nakilala ni Santiago ang kanyang sarili para bang gusto niyang manipulahin ang babae at gawin nito ang kanyang mga iutos. Maligo ka muna, nakakadiri, wika pa niya sa babae na imbis ikagalit nito, tila natawa pa. Sinunod naman nito ang kanyang utos at pumasok na ito sa banyo. Tiyak na tanghali na ang uwi ng kanilang mga magulang. Nawawalan na rin naman ng gana si Santiago na kunin si Camila doon sa ibabaw mismo ng kama ng babae, kaya naman pumasok na siya sa banyo. Tiyak na napagod ito ng husto sa boyfriend nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at wala na siyang balak na magpaligoy-ligoy. Isa lang ang kailangan niya at iyon ay ang marating ang dulo, kaya naman agad-agad na nga niyang ginawa ang bagay na iyon kay Camila. Matagal bago nila narating ang dulo. Kung ano man ang ginawa niya, nararapat lamang iyon kay Camila, deserve nito ang ganong klaseng pagtrato, walang kwentang babae na talaga namang pinandidirihan niya. Isa pang rason kung bakit ganoon na lamang ang galit niya kay Camila dahil nadismaya siya.
Buong akala niya, ito na ang babaeng mamahalin at pahalagahan niya habang buhay. Akala niya ito na ang perpektong babae, ngunit mali pala siya, masahol pa ito sa mga babaeng bayaran, kaya dapat lang ang mga ginawa niya sa babae, hindi siya magsisisi. C.S. N.A. Reverend Santiago Hazel Camila Tito Harry Senor Mateo. Mapapakinggan nyo na po ang part 4. Kinabukasan, nagising ako sa tawag ni Aling Marites. Sinabi niyang mag-ayos na ako dahil mamamalengke siya, at ako muna ang magbabantay sa tindahan. Habang pinakikiramdaman ko ang tono ng boses niya, tila normal lang ito, walang bahid ng galit o sama ng loob. Bumaba ako, medyo pupungas-pangas pa, pero may kaba sa dibdib na pilit kong itinatago. Hinahanap ng mga mata ko si Manang Liza, ngunit wala siya sa paligid. Natatakot akong magtanong kay Aling Marites, baka kasi mabanggit ang nangyari kagabi. Pero hindi ko na kailangang magtanong. Si Aling Marites na mismo ang nagsabi na maaga raw umalis si Manang Liza. Hindi na ako kumibo, kunwari ay wala akong pakialam. Pero sa totoo lang, parang nawawalan ako ng gana sa lahat. Ang gabi ko, na dati puno ng kasiyahan, ay tila nawawala na ang sigla dahil sa iniisip ko ang namagitan sa amin ni Ate Ging. Pagdating ng tanghali, dumating si Aling Marites mula sa palengke, dala ang maraming pinamili. Tumulong ako sa pag-aayos ng mga ito. Habang nag-aayos kami, nagkwento siya na mahihirapan siya ngayon dahil wala na siyang katuwang sa tindahan at bilyaran. Nagmungkahi ako na kumuha na lamang siya ng bagong katulong. Sa isip ko, sana maganda ang mapili niya, at baka sakaling pumayag rin sa mga naiisip ko. Napagtanto ko na parang masyado na akong naaakit sa ideya. Lumipas ang mga oras, at dumami ang mga naglalaro ng bilyar. Samantalang si Aling Marites ay nagluluto ng tanghalian, ako naman ang nagbabantay sa tindahan. Sa gitna ng ingay ng naglalaro, bida si Kuya Boyet. Siya ang pinakamaporma at madalas napapansin ng mga babae sa lugar namin. Pinagmamalaki niya na magaling siya at walang babaeng makakatanggi sa kanya. Nang tanungin siya ng ilan kung ano ang sikreto niya, inilabas niya ang 2 bote ng gamot na aniyay nagbibigay ng lakas at gana. Napukaw nito ang interes ng mga nakikinig, at tila pasakalya lang pala iyon ni Kuya Boyet para ibenta ang dala niyang gamot. Bago magtanghalian, natapos na ang laro. Inayos ko ang mga bola at teko, ngunit napansin ko ang isa sa mga bote ni Kuya Boyet na tila nalaglag. Tumapon ng ilang table tas, at ang iba pa'y naduraj. Dinampot ko ang mga ito, at habang hawak ko ang basag na bote, dumating si Kuya Boyet sakay ng kanyang motorsiklo. Sa gulat, inilagay ko ang 2 table tas sa aking bulsa at ipinakita sa kanya ang basag na bote. Nang hinayang siya ngunit nagpasalamat pa rin. Tinanong niya ako kung gusto ko ng gamot na iyon. Tumanggi ako, pero pinilit niya ako. Kung ayaw ko raw inumin, ibigay ko na lang sa mga kaibigan ko. Pagkatapos ng tanghalian, habang nag-aayos ako ng mga gamit, nalaglag mula sa bulsa ko ang table tas na napulot ko kanina. Dinampot ko ito at inilagay sa ibabaw ng mesa. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV ni Aling Marites, tumawag si Mang Ramon. Pumasok si Aling Marites sa kwarto para sagutin ang tawag. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas siya at iniabot sa akin ang telepono. Kami naman daw ni Mang Ramon ang mag-usap. Habang nag-uusap kami ni Mang Ramon, lumabas si Aling Marites mula sa banyo na nakasuot ng manipis na duster. Hindi ko maiwasang mapatingin, pero agad kong iniwas ang aking mga mata. Kinabukasan, papasok na ako sa eskwela. Nadaanan ko si Aling Marites na may kausap sa cellphone. Narinig ko ang sabi niya, narinig na ba ni Gayang? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Alam kong si Tita Nena ang kausap niya at ikinukwento niya ang nakita niya sa amin ni Manang Liza. Ngunit sa halip na magalit, sinabi niya, hindi ko na pinagalitan. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mapupusok. Pero swerte si Gayang, ha? Laki ng kay Junjun. Nabuhayan ako ng loob. Hindi galit si Aling Marites. Sa halip, tila tanggap niya ang nangyari. Halos 1 oras din bago ako nakauwi ng bahay. Sarado na ang tindahan at bilyaran. Papasok na ako sa loob, ngunit wala si Aling Marites. Narinig ko ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Alam ko na naliligo si Aling Marites. Nagpalit na nga ako ng damit, naka-boxer shorts at saka sando. Nakahain ang pagkain sa mesa kaya naghapunan na rin ako.
Habang kumakain ay naalala ko ang pinanood namin ng aking mga kaklase kaya naman bigla akong nabuhayan. Pagkatapos kong kumain ay naisip ko na maligo na rin at doon ilabas ang init na aking nararamdaman. Naiinip na ako kay Aling Marites dahil kanina pa siya naliligo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng sandaling iyon. Unti-unti akong lumapit sa butas ng pintuan at sinilip ko siya. Nakita ko siya na nakasahod sa shower. Nakatagilid siya sa akin kaya hindi ko nakikita ng husto ang kanyang katawan. Nagulat ako sa aking nakita. Si Aling Marites, ginagawa ang bagay na yun. Siguro miss niya na si Mang Ramon. Nakonsensya ako sa ginawa ko kaya umalis ako at pumunta ako sa aking kwarto. Pagkapasok ko ng kwarto ay naalala ko ang gamot. Tinignan ko ang mesa. Isang table tas na lamang ang naroon. Kung itinago yun ni Aling Marites ay dapat nawala itong pareho. Ang pinagtataka ako ay kung bakit iisang piraso na lamang ang gamot. Bigla akong kinabahan. Baka naman ininom ni Aling Marites yung gamot dahil sinabi ko ay gamot iyon sa muscle pain kaya siguro siya may ginagawa sa banyo dahil sabi nga ni Kuya Boyet kahit sino ang makainom noon ay sigurado namang gaganahan. Ibig sabihin ay ganang-gana si Aling Marites ngayon. Narinig ko na may yabag na paakyat sa hagdanan. Bukas ang pintuan ng aking kwarto. Ilang saglit pa ay dumaan si Aling Marites sa tapat ng aking kwarto. Nakatapis siya ng tuwalya. Tumigil siya sa tapat ng pintuan at tinanong ako kung kumain na raw ako. Habang kausap niya ako ay malikot ang kanyang mga mata. Napapansin ko ang kakaiba niyang sulyap sa akin. Sa sandaling yun kasi ay talaga namang nabubuhayan ako. Namumula ang mukha ni Aling Marites. Nakikita ko yung ganang pamumula ni Ate Ging kapag meron siyang gusto. May kung anong pumasok na kapilyuhan sa akin. Gusto kong matiyak kung ininom niya talaga ang table tas. Tinanong ko siya kung bakit iisa na lamang ang gamot na nasa mesa. Sinabi ni Aling Marites na ininom niya yung isa dahil masakit ang kanyang mga binti. Idinagdag pa niya na hindi niya siguro hiyang ang gamot dahil hindi naman nawala yung sakit sa katawan niya. Pakiramdam ko ay lalo akong nabuhayan. Nagpaalam ako kay Aling Marites na maliligo muna ako. Kailangan ko nang malabas. Pagpasok ko sa banyo ay agad akong sumahad sa dutya. Habang sinasabon ko ang aking katawan ay nai-imagine ko si Manang Liza. Hindi ko na dapat kailangang gawin to kung nandito lamang si Manang Liza, wika ko sa aking isipan. Halos ilang minuto lang ang nakalipas ay naramdaman ko na malapit na ako makarating sa rurok nang mapansin ko sa butas ng pintuan, kung saan dapat nakalagay ang doorknob, ay may mata na nakasilip. Alam kong si Aling Marites yun dahil kaming dalawa lamang naman ang tao sa bahay. Pero sa halip na itigil ko ang aking ginagawa ay unti-unti akong humarap sa tapat ng butas. Tumingala ako para kunwari ay hindi ko siya nakikita. Matapos noon ay muli akong humarap sa dutya at nagbanlo na nga. Tinignan ko sa sulok ng aking mata kung nakasilip pa rin si Aling Marites, pero wala na nga siya roon. Matapos maligo ay lumabas ako ng banyo. Wala si Aling Marites. Marahil ay nasa kanyang kwarto. Lumapit ako sa pintuan at idinikit ko ang aking tenga roon. Naririnig ko si Aling Marites. May ginagawa si Aling Marites. Marahil ay hindi pa rin nawawala yung epekto ng gamot sa kanyang katawan. Naghanap ako ng butas para masilip ko siya, pero bigo ako kaya nagtiyaga na lamang ako sa pakikinig ng kanyang mga sinasabi, pero parang hindi sapat ang ginagawa ko sa akin. Kailangan ko na ng makakasama ngayon. Kahit sino siguro ay pwede na. Pinasukan ng demonyo ang aking isipan. Pinahihit ko ang doorknob ngunit nakalock yun kaya't hindi ko nabuksan. Samantala sa loob ng kwarto, hindi alam ni Aling Marites kung bakit siya sinumpong ng init ng kanyang nararamdaman. Pangalawang beses na siyang ginagawa ito. Ang una ay kanina habang siya ay naliligo. Sabik na sabik siya ng mga oras na yun. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili na silipin ang kanyang anak habang naliligo. Lalo lang nadagdagan ang kanyang pagkasabik dahil nagkataon naman na may ginagawa ang kanyang anak. Mabuti na lamang at hindi siya nakita. Natakot siya kung nagkataon lang na hindi niya anak yung pinapanood niya kanina. Ay malamang pumasok na siya sa banyo. Hindi alam ni Aling Marites kung bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon. Mula nang umalis yung asawa niya papuntang abroad ay hindi niya na pinagtutuunan ng pansin ang bagay na ito. Pero ngayon kahit ano yung gawin niya ay hindi maalis ang init na nararamdaman. Pakiramdam niya ay isang bagay lang ang makakaalis sa kanyang pagkasabik, pero sino? Sinong lalaki? Kung naramdaman niya kanina ang ganitong pagkasabik habang may naglalaro sa bilyaran,
ay baka hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Maaaring naibigay niya ang kanyang sarili sa mga ito, lalo na kay Kuya Boyet. Napapansin niya na parating nakatitig sa kanya ang binata. Naalala niya si Kuya Bong, ang kanyang pinsan. Muntik nang may nangyari sa kanilang dalawa noong pareho pa silang walang asawa. Matagal na silang hindi nagkikita't tawagan. Kaya niya ito para naman magkita sila, tsaka hindi naman ito makakatanggi kapag nagpakita siya ng motibo. Naiwan niya ang cellphone sa living room kaya tumayo siya at nagbihis ng duster. Papalapit na siya sa pintuan nang makarinig siya ng mahinang kaluskos sa labas. Eksakto pagbukas niya ng pintuan ay nakita niya na nagmamadali si Junjun papunta sa kanyang kwarto. Hindi na ito pinansin ni Aling Marites. Nagpunta na siya sa living room at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Kuya Bong pero ilang beses na siyang tumatawag ay hindi sumasagot. Inilapag na niya ang kanyang cellphone at muli siyang umakyat papunta sa kanyang kwarto. Ipagpapatuloy na lamang niya ang ginagawa para kahit papaano ay maibsan naman ang kanyang init na nararamdaman. Si Junjun naman, mabuti na lang at naramdaman ko na papalapit si Aling Marites sa pintuan. Kung nagkataon ay huling-huli niya ako na nakikinig sa kanya sa pintuan. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Kanina ay gusto ko siyang pasukin, pero nang lumabas siya ay nataranta naman ako at tumakbo papunta sa aking kwarto. Naramdaman ko na paakyat na muli si Aling Marites. May idea na pumasok sa aking utak. Lumabas ako ng kwarto at nakasalubong ko siya sa harap ng pintuan ng aking silid. Tinanong ko siya kung gusto niya na hilutin ko ang kanyang binti dahil sabi niya ay masakit daw. Pumayag naman si Aling Marites at sinabi na sumunod ako sa kanyang kwarto. Nangangatal ang aking tuhod na sumunod sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ay agad na umupo si Aling Marites sa kanyang kama. Inutusan niya ako na kunin ko daw yung langis sa tokador. Napansin ko na panay ang sulyap niya sa akin. Nakatalikod ako sa kanya habang medyo natagalan ako sa paghahanap ng langis sa kahon ng tokador. Pagharap ko sa kanya ay nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko na yata kayang pigilin ang aking sarili. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon. Kailangan ng samantalahin ko habang may epekto pa ang gamot kay Aling Marites. Kaya naman hindi na ako nagsayang ng oras at hindi ko inaasahan na mangyayari nga ang bagay na yun sa pagitan namin. Nang kami ay matapos, talaga namang pawisan kaming dalawa. Nakatulog kaming pareho. Kinaumagahan, nagising si Aling Marites. Bumalikwas siya at tumingin sa kanyang tabi. Wala si Junjun. Pilit niyang inaalala kung totoo ang nangyari sa kanilang dalawa. Baka kasi nananaginip lamang siya, pero napagtanto niya na totoo nga yun. Hindi pala panaginip ang nangyari. Napaluha si Aling Marites. Nagtaksil siya sa kanyang asawa, pero huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa kung magsisisi pa siya. Sa isang banda ay mabuti na rin lang at dumating agad si Junjun at sobrang kasabikan na nararamdaman niya kagabi ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Maaaring patulan niya ang sinuman, kung sino man ang lalaking makita niya. Isa pa ay talaga naman na nagustuhan niya rin ang nangyari. Hindi makalabas ng kwarto si Aling Marites. Hindi niya alam kung paano siya haharap kay Junjun at saka hindi niya alam kung paano niya pakikitunguhan si Junjun ngayon na nangyari nga iyon sa kanilang pagitan. Inobserbahan ni Aling Marites ang kanyang sarili. Normal ang kanyang pakiramdam. Nawala na ang pagkasabik na nararamdaman niya hindi katulad kahapon. Hindi niya alam kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman sobrang tindi. Nagpasya siyang lumabas ng kwarto dahil kailangan na niyang magbukas ng tindahan. Wala si Junjun dahil marahil nakapasok na ito ng eskwelahan. Saglit na nalimutan ni Aling Marites ang nangyari dahil naging abala siya buong maghapon. Samantalang si Junjun, pauwi na ako ng bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkaharap kami ni Aling Marites. Alam ko naman na hindi na mauulit yung ginawa namin maliban na lang kung makakainom ulit siya noong table task. Sa ngayon ay wala akong balak na painom kay Aling Marites yung natirang gamot dahil nakukonsensya ako. Pagdating sa bahay ay patay mali siya kaming dalawa. Alam ko na pinipilit lang namin na maging normal ang aming mga kilos. Sa paglipas na mga araw ay napansin ko na iniiwasan ni Aling Marites na magsuot ng damit na magiging dahilan para maantig ang aking pagkalalaki. Mabuti rin naman dahil nasa sabik na naman ako, ayokong maging dahilan yun para ipainom sa kanya ang natitirang table task. Alam ko naman kasi na kung hindi dahil sa epekto ng gamot ay hindi naman magagawa ni Aling Marites yun.